Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. O na mensahe ni Capricorn ay commitment na yan. Maybe meron kayong commitment na gagawin ngayon. Maybe you are signing a contract, signing an agreement, no? Maaring related yan sa pag-aasawa, no? Maaring marriage contract dito ang pipirmahan ninyo. Posible din na kontrata yan sa bagong job offer. Posibleng ganon. Or maybe negosyo, no? Business partnership. Maaring ganon ang mga ganap sa buhay ninyo, Capricorn. So, what else? You have third wheel, Capricorn. Maybe ang iba sa inyo dito, no, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, okay? Maaring ang iba sa inyo dito, posibleng kayo, yung third wheel dito, kayo yung third party, or maybe merong third party sa person ninyo, kung meron man kayong karelasyon, or maybe kayo yung merong third party, no? So, depende sa inyong sitwasyon. And of course, Capricorn, this is a general reading. Kaya kung ano lang yung sumasakto sa inyo ng mga mensahe sa reading na to, take it. Ang hindi sumasakto sa inyo, leave it. Okay? Leave it for someone else. Kasi ibig sabihin, hindi yan para sa inyo. Huwag ninyong ipilit sa inyong sitwasyon. Huwag ninyong i-insert. Kumbaga, kasi ibig sabihin yan ay hindi yan para sa inyo. Okay? So, yun ang mga sitwasyon dito for some of you, no? Maaring merong nag-flirt dito, no? Flirting with someone or someone is flirting with you. Depende sa inyong sitwasyon, okay? Maaring mag-resonate, maaring hindi, okay? So, we have protest. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo dito nagpo-protesta. Maaari din na ang iba sa inyo dito related itong protesta na to dito sa third wheel energy. Kasi maaaring ang iba sa inyo na-discover na siguro ninyo na meron third party sa inyong relationship with your person at ngayon maaaring nag-iingay ka, no? Maaaring gano'n ang ganap dito. Maaaring kino-confront mo na yung person ninyo or kung ano-ano pa, no? Maaaring nagsasalita ka na nagsasalita, maaaring nagnanag na kayo sa ngayon, Capricorn, pardon me with that. So, posible din na related dito sa trabaho, no? Maaring nagpo-protesta kayo, may nirereklamo kayo or may kino-complain kayo sa inyong employer, sa kumpanya, maaring ganon din ang ganap. What else? We have real estate. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maybe you are a real estate broker, maaring kayo ay real estate agent, maaring yung trabaho ninyo is linked sa realty business, maaaring gano'n. Or posible na ang negosyo ninyo ay sarili ninyo. Yung realty business na to is yours, no? So, maaaring gano'n ang ganap dito for some of you. Or maybe, ang iba sa inyo is buying a house, di ba? Maaaring yung kontrata na to, yung agreement na yan, maybe, ano yan, link dito sa bilihan, no? Sa maaaring deed of sale yan o document na pipirmahan ninyo, maaaring ganon din ang ganap. We have promise. Ayan, look at that. So maybe meron na ditong nahuli, nag-usap, no? Nagtatry na maayos. Siguro nag-apologize na yung isa. Dito kung sino man siguro yung nahuli. And maybe nagpa-promise, no, nakikipag-usap, nakikiusap sa inyo, nabigyan pa ng another chance, maaring ganon, ano, at nagpa-promise na kung ano-ano, hindi na uulit or whatsoever, no, na usapan. Maaring ganon ang ganap dyan for some of you. For others of you naman, maybe merong ano dito, engagement na magaganap. No, look at that. merong biglang magpo-propose dito siguro for some of you, Capricorn. Congrats. We have adventure. Yan. Some of you are embarking on an adventure, no? Maybe you're taking a leap of faith sa ngayon. Maybe
maglalakas loob na kayo ngayon na gawin ang mga bagay na matagal na siguro ninyong gustong gawin pero hindi ninyo magawa for some reason. Nagpo-procrastinate siguro kayo or wala pa kayong lakas ng loob na gawin, you know, because it could be an uncharted territory for you, totally new for you ang environment, ang ganap, ang sitwasyon. Kaya siguro ngayon, maglalakas ng loob na kayo and you're going to embark on that adventure, no? So, handa na kayong siguro mag-take a leap of faith sa ngayon. Handa na kayong simulan na gawin kung ano man ang gusto ninyong gawin dito na maybe it will require you to get out of your comfort zone. So, good luck to that. So, Capricorn, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Virgo. Parang mensahe po ninyo ay apology. Ayan, Virgo. So, maaring meron ditong sa inyo mag-apologize, no? Maaring kayo yung hihingi ng kapatawaran, maaring kayo yung magsusorry sa kung sino man, maaring ganon, or posible din na sa inyo hihingi ng forgiveness, maari din na someone na nagpaiyak sa inyo, nakasama ng inyong loob ang magsusorry sa inyo at this time. Relaxation, this could be what you really need right now, Virgo, no? Maaaring sobrang pagod na kayo, no? Exhausted na kayo physically, mentally, emotionally, no? Kaya kailangan na ninyo talaga na mag-relax muna. Kailangan ninyo muna na mag-chill sa ngayon, no? Ma-experience naman ninyo yung peace, yung tranquility, yung easiness, yung serenity, no? Maybe that is what your situation is asking of you sa ngayon. Mag-relax kayo, mag-chill kayo, okay? So, we have saving. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maybe receiving, financial blessings, no? Virgo, maring siswertehin kayo ngayon sa pera, no? At magkakaroon, at may parating dito na financial abundance, siguro, prosperity, no? Financial success. Kaya, may pagkakataon kayo ngayon na mag-receive ng malaki-laking pera siguro and you're going to save that, no? Maaring kayo, ang plano din ninyo ngayon is mag-save, no? For the future, for your financial future. So maaring ganun din yung plano ninyo, no? Around this time. So what else? We have loss. Ayan, maybe some of you meron dog dito, so maybe ang iba sa inyo may pet, no? May pet dog kayo and maybe you have lost your pet dog. So I'm so sorry for that, Virgo, kung meron kayong ganyang sitwasyon, you know. But you know, lagi ninyong alalahanin, na physical body lang, no? Kaya tao ang nawala sa buhay ninyo or yung pet ninyo, you know, physical body lang ang umalis sa tabi ninyo, but their spirit is always there, no? Hindi tayo iniiwan ng mga mahal natin sa buhay in spirit, no? Yung physical body lang nila ang umaalis. Kaya wag ninyong iisipin na talagang iniwan na kayo, because hindi ganon ang ganap, no? So they will always still give you communication. They're still going to give you guidance, love, yung ganon, no? Katulad ng nandiyan pa sila sa inyong tabi physically. Kasi lagi pa rin silang nakabantay sa inyo. Lagi pa rin silang magpaparamdam ng kanilang pagmamahal sa inyo. Okay? So, maaring ganon ang sitwasyon dito. Kaya kayo malungkot, no? For some of you, Virgo. Because maybe you have lost someone sa buhay ninyo. We have conflict. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Virgo, maybe related itong conflict na to sa apology. Kung sino man tong nakaalitan ninyo, nakasagutan ninyo, maaring meron kayong diskusyon dito with another person. Maybe it's either ikaw talaga yung mag-apologize dito sa tao, or maybe yung kausap ninyo yung mag-apologize sa inyo. And, you know, diba? Pag may ganyan, no? Kung sino yung emotionally matured na talaga, siya yung laging nauuna na mag-sorry, siya yung nag-i-initiate na magkaayos, magkausap, yung gano'n, ano? So, depende sa inyong sitwasyon, someone is going to apologize dito.
So, we have confinement. Ang iba sa inyo dito, Virgo, no? Pakiramdam ninyo siguro, nakakulong kayo, you are powerless, no? Maaaring pakiramdam ninyo dito, wala kayong karapatan, wala kayong kalayaan na maging kayo. You don't have the liberty to be yourself, ma-express ang sarili ninyo, ma-express yung gusto ninyong iparamdam o express sa mga tao, yung mga ganon, no, Virgo? But it's all up to you. Use your own discernment and judgment on this situation, Virgo. Kasi lagi ninyong alalahanin, no, na you are strong than you thought you are, no? Kaya makakayanan ninyo tong iwanan na sitwasyon na to. Kailangan nyo lang dito na tignan, obserbahan ang inyong sitwasyon. Kung sa tingin ninyo hindi ito makatao, hindi ito karapat-dapat na mangyari, then ipaglaban ninyo kung ano yung kailangan ninyong ipaglaban dito, no? Get what you deserve, okay? Fight for what you deserve, okay, Virgo? So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Taurus. So, unang mensahe po ninyo ay accident. Ayan, Taurus, this is a warning for you na mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo ng super extra, no? Para maiwasan ninyo ang accident na ito, no? Maiwasan ninyo yung mga injury, maiwasan ninyo yung kahit ano pa man na danger, ano? Kaya mag-ingat kayo ng extra, okay? So, what else? We have real estate. Ang iba sa inyo dito siguro, no? Mag-i-invest sa bahay, maaaring magpapagawa ng bahay, bibili ng bahay, bibili ng condo, bibili ng lupa, maaaring gano'n ang ganap dito for some of you, you know. Maaari din na business din ninyo ito, maaaring nagninegosyo kayo, nagbabuy and sell siguro kayo ng bahay or any property. Posible din na nagbibuild kayo ng mga bahay, ano, no? Maaaring builder kayo, maaaring contractor kayo, maaaring gano'n. Posible din na nagtatrabaho kayo sa realty business, no? Sa realty field, no? Maaring ganon ang ganap dyan for some of you. We have care, yan. Some of you dito, Toro, siguro magiging bagong parent kayo. Brand new parent siguro kayo. Ano, maaring brand new mom kayo or brand new dad, no? So, congrats kung ganon ang ganap dito for some of you. What else? We have conflict. There could be disagreement, argument, diskusyon, hindi nagkakaintindihan, you are not on the same page with another person, so maaaring merong kadebate. Ang iba sa inyo dito, maaaring may away talaga, no? This could be in a family situation, maaaring magkakapatid, no? Nag-aaway for something. Posible din na magkaibigan, magkatrabaho, so this could be work situation as well. So, depende sa inyong sitwasyon, no? Parang meron ditong hindi kayo intindihan, no? May subject dito na hindi kayo nag-agree. Parehas nag-agree. So, we have stop. Yan. So, take a pause. Okay? Take a pause, take a break, you know? Kasi parang kailangan nyo munang umatras dito ng konti. So, this could be related to this conflict energy, no? Na, teka muna, atras ka muna. Iwanan nyo muna, talikuran nyo muna kung ano man yung pag-aaway na to. At baka kailangan ninyo ng space and time dito para makapag-isip. Pahupain muna yung tension. Pahupain muna ninyo yung mga galit, yung mga ganon, yung taas ng emosyon, you know, pababain muna, pahupain muna, then para kayo makapag-isip-isip na kung ano ang nararapat ninyong gawin. Paano kayo mag-agree with each other, no? Kung kailangan ng compromise or whatever, you know, you may need to step back muna from this para na makapagmuni-muni kayo, makapag-reflect on what is happening around you muna, no? And then get back to it, no? Get back to it at pag-usapan
at tignan kung paano kayo mag-agree with each other, hindi ba? So, maaaring ganun ang sitwasyon dito for some of you. Maybe you're required to take a pause muna. Alright? Tumalikod ka muna dyan. What else? We have protest. Ayan. So, maaari ito, no? Yung protesta na to could be linked dito sa conflict energy pa rin. Maaring merong nagrereklamo talaga dito, no? Kaya napaaway siguro, no? Dahil meron nirereklamong tao. Posible talaga na related ito sa sasabihin ko sana posible na related dito sa trabaho, sa opisina, pero may narinig akong kapitbahay, no? Maaaring may kaaway kayo dito, Taurus, na kapitbahay, may hindi kayo pagkakaintindihan with your neighbor, maaaring ganun ang ganapan, no? Maaaring kino-complain ninyo yung inyong kapitbahay or katrabaho, or maybe kayo yung kino-complain ng kapitbahay ninyo or ng inyong katrabaho. So, depende sa inyong sitwasyon, meron ditong ingay, no? Merong ingay. Pero, diba, wala namang problema na hindi nasusolusyonan. Kaya, dadating din ang araw dito. One day, you know, you will get up, you will wake up in the morning na mas maayos na ang takbo ng isip ninyo, mas handa na kayong makipag-usap, makipag-negotiate, yung gano'n. At maayos din yan, no? Maayos din yan. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.